Good day, Kamaster! Welcome back to our Battery Well Inc. Narito naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbigay na naman ako ng tips and ideas patungkol dito sa truck battery. So meron po tayong battery dito na brand ng Inco. Ayan po. Napakalaking battery na ito. Ayan. Ayan, Inco Japan Standard. So extra power. Ayan. So ang size sa battery na ito ay 4D, 150 Ah or ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. So itong battery na ito ay ginagamit sa Bindo Machine Station, gasolinahan baga. So walang idea ang may-ari dito kung ilang taon na sa kanya. Dinala lang ito sa akin dito kasi gusto niyang papalagyan ng distilled water. Baga babantuan, papalagyan kasi wala na daw tubig ito. Pero hindi po siya totaling wala talagang tubig ha. Meron pa po sa ilalim yan. Ayan, kung mapapansin nyo, ito, may tubig pa ito. Ayan. Ayan, may tubig pa yung mga yan dyan. Pero nasa baba na. Kung abutin pa ito ng ilang taon or buwan, tuluyan na ito maubos. Ayan, konti na lang yan. Ayan. So ngayon, nagtatanong si sir kung ano po bang magandang ilalagay dito na tubig. Battery solution, sulfuric acid ba or distilled water? So sabi ko kay sir, distilled water lang po ang ating ilalagay dyan. So sabi naman ni sir, sige, ikaw po ang bahala sir. Ikaw naman ang nakakaalam dyan. So ngayon, atin itong dagdagan ng distilled water. Katunayan nga niyan ay pinabili ko si sir ng distilled water doon sa kay Neil Battery. Ito po. Ayan. 10 piraso yan ha. 10 bote po yan. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. So kasi 4D ito eh. Mas maganda ng may sobra konti kaysa magkulang, di ba? So ayan, so unang-una na gagawin natin, iba-battery tester muna natin para makita nyo kung ilang voltahe na lang ang battery nito. So gumamit tayo ng voltmeter battery tester ito. So kabit natin, kulay pula yan ha, kulay pula. Dito natin siya ikakabit sa plus sign, ayan o. Huwag nyo dyan ikakabit, gandi. Dito po, sa pulo ng isang baterya. Kasi ito po ang positive polarity ng isang baterya. Diyan natin ikakabit, yan. Ito naman kulay itim ng alligator clip ng ating battery tester. Dito natin siya kakabit sa negative polarity ng isang baterya. Itong pulo ng baterya, ito ang negative. Ayan. Din dito sa gilid, may sign naman siya na minus sign. Nagpapahiwatig na negative pulo. Itong pulo ng baterya, ito ang negative. Diyan natin siya ikakabit. Yan. As you can see, Kamaster, kung makita at mapapansin natin, 11 volts exactly ang reading sa voltahe ng battery na ito. Nakalagay dito, empty, namumuti. Puting-puti oh. Ang ilaw ng ating light indicator sa battery tester. So, ayan. Ibig sabihin, wala nang laman, wala nang karga ang battery na ito. So, next na ating gagawin, bubuksan natin itong 6 na takip. Nga pala, nakabukas na kanina, binuksan ko ari kanina. Ayan o. Ayan, so, alisin na lang natin. Ayan. Binuksan ko na yan eh, kanina lang. So, kumuha tayo ng flashlight at ilapit ko ang camera para makita nyo. Ayan, kung pansinin nyo, ayan o. Oh, walang tubig yan o. Ayan o, yung mga yan o. Oh, walang tubig yan. Ayan o. Oh, di ba? Walang mga tubig yan. Kasi ang tubig niya, nandun na sa pinakaibaba. Dito na sa pinakaibaba baga, ayan o. Ayan. Kaya ang gagawin natin, dagdagan lamang natin siya ng distilled water. So, hindi tayo sigurado ha kung makaka-recover ang battery na ito, 50-50. Ang buhay nito, hindi natin alam kung mabubuhay o hindi. Malalaman natin ang final result after charging. Pagkatapos may charge natin dito sa battery charger baga. So ano pa nga hinihintay natin? Dadagdagan na natin ng distilled water. Siyempre kumuha tayo ng imbudo. Yan. So enjoy watching mga boss, mga ma'am sir, mga kamaster. Hindi muna ako magsasalita. Focus muna tayo sa paglalagay ng distilled water.
magtatagas yan. Hindi rin maganda sa baterya. Malulunod ang baterya. Yan. So, ganyan lamang po. So, ang naubos nating tubig ay 6 lang na litro. Ayan. Pang-6 maaari. Ayan. Then, may 4 pang natitira ito. May mga laman pa ito. So, hindi siya naubos kasi puno na. Puno na yung baterya. So, ayan mga kamaster. Tapos ko na sinalinan or nilagyan ng distilled water. So, ilapit ko ang camera para makita nyo rin kung ano nang itsura sa tubig nating nilalagay dyan. Para alam nyo rin kung gaano karami o ang level. So ayan, titigan nyo ng gusto, huwag kukurap. Ayan, gayaan lang po. Ayan, ganyan karami ang tubig na ilalagay nyo. Ayan. So, di ba? Ganyan din dyan, sa gitnang banda. Pati rin dito, ayan. Oh. Ayan, di ba? Pati rin dito, ayan. Ganyan po karami, ayan. Hindi siya masyadong puno ha, kasi i-charge pa ito. Pag sobrang paglagay nyo ng tubig, maaaring so ngayon, ang ating oras ay alas 4, eksakto, ayan. Alas 4 ng hapon. Walang labis at walang kulang yan ha, eksakto. So yan ang oras na dinagdagan or sinalinan natin ito ng distilled water. So ngayon, mamaya alas 5, after 1 hour, pwede na natin i-charge ito dito sa ating battery charger. Diyan. Diyan natin siya i-charge mamaya. So i-update ko naman kayo kung anong oras ko ito i-charge mamaya, alas 5. Standby lang muna kayo. At may karugtong pa ito, hindi pa tayo dito tapos. 1 hour later, ito na mga kamaster. Atin na itong i-charge ang baterya na ating nilalagyan kanina ng distilled water. Ang ating oras ngayon ay alas 5:19 na ng hapon. Ayan, kita-kita nyo naman. So atin na ngayon itong i-charge. Kuhan lamang natin itong alligator clip ng battery charger. Then ikakabit natin dito sa positive. Yan, pag plus sign itong polo na isang baterya, ito po ang positive polarity ng isang battery. Yan natin siya ikakabit. Itong kulay pula na alligator clip ng battery charger ha. Yan, kailangan ayusin din natin ang pagkalagay, hindi lang basta nilalagay yan. Kailangan maigpit ang pagkakapit para maganda ang pagkakarga sa baterya, ang pasok ng kuryente sa baterya, siksik baga ang laman. Din ito namang kulay itim na alligator clip ng battery charger. Kung mapapansin nyo itong minus sign, ibig sabihin yan ay negative. Negative po yan. Ibig sabihin itong polo ng isang baterya, ito ang negative. Negative polarity ng isang baterya. Dito natin siya ikakabit. Yan. Kaya natin na siyang i-on. Ayun, umilaw na kagad. Ito sa kabila. Ayun, tumaas agad ang ating ammeter gauge ng battery charger. So, ibig sabihin, tumatanggap ng karga itong battery natin sina-charge ngayon. Nagcha-charge ang isang baterya. Yan. So, standby lang muna kayo. At may karugtong pa ito. Bukas ito, malamang. Bukas ng hapon ito mapo-full charge. Magdamag natin ito ngayon i-charge. Yan. So, chinarge natin siya ng alas 5:20 ng hapon. Ayan po ang oras natin. Alas 5:21 pala ng hapon natin chinarge. Yan. Bukas ito ng hapon. Sigurado akong full charge na ito. Kung hindi man hapon, mga bandang tanghali. Ayan. So, standby lang muna kayo at may karugtong pa ito. Hindi pa lang tatapos dito ang ating video. 18 hours later, ito na mga kamaster ang update sa ating chinacharge na baterya kahapon ng hapon, 5:20 ng hapon. So, ayan. Ang ating oras ngayon ay alas 3:48 na ng hapon. Ayan. Ito ay kinabukasan na ha, ng hapon. 12 minutes bago mag 4 o'clock in the afternoon. So nakakulang-kulang 18 hours na ang pag-charge sa baterya na ito. So ngayon atin na itong sabay-sabay na aalamin kung ito po ba ay nagiging full charge na or kung wala bang nagbabago, kung hindi pa rin ba siya napupuno. Kung hindi ito napupuno, malamang sira na pong baterya na to. So ngayon natin siyang i-off dito. Yan. Natin siya dito. Yan, bumaba ng ammeter gauge, then patay ng power on. Dito naman. Yan. Yan. Tanggal po yan. Then ngayon, atin na siyang i-battery tester. Voltmeter battery tester ang ating gamitin ito. Yan. Kakabit natin itong alligator
tip na kulay pula dyan sa positive. Dyan. Dito naman kulay itim dun sa negative. Yan. As you can see, kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 10 volts na lamang. So wala talagang pag-asa ang battery na ito. Sira na po talaga, hindi siya napo-full charge. Ayan. Wala siyang pag-asa, talagang empty pa rin siya, walang laman. So susukatin naman natin yung kanyang specific gravity. Ito ay 1200 or 1.200 which is mapat sa kulay pula. So recharge. Pangalawang butas. Ang sukat ng tubig ay 11.75 or 1.175 which is tumapat sa kulay pula. Ayan. So recharge pa rin. Pangatlong butas. Ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150 which is tumapat sa kulay pula. Pang-apat na butas. So ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150 which is tumapat sa kulay pula. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.50 or 1.150 which is tumapat sa kulay pula. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ito ay tumapat sa 1100. 11.00 or 1100 or 1.100 which is tumapat sa kulay pula. Ayan. So ang status sa battery nito ay wala na siyang pag-asa, talagang sira na. Hindi na kaya i-charge. So yun lang. Sana nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala. Kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Wheel Inc. Bye!